Hey, good morning everyone. Na umaga, welcome sa ating worship yung umaga ito, the third Sunday in Lent. Today, since we have communion, we will be using our mini hymnal for the order of worship. And then for the songs, we have the worship booklet, the folder I mean. We'll be singing three songs. Our opening song is Blessed or 10,000 Reasons, that's hymn number 3. Dun sa ating worship clear book. And a song before sermon is number 32, Goodness of God. And our closing song will be All the Praise, which is at the last page of our worship booklet, yung pinakamuling page. So that's our closing song. So, yung mga kasama natin online, welcome sa ating pagsamba ngayong umaga ito. As usual, please give a comment sa ating comment section so I can recognize you mamaya sa ating mga announcement. So, I guess we're all ready, we're all set. We will begin our worship this morning and we will sing our opening song, 10,000 Reasons, number 3 on our worship yearbook. Till my soul sing your praise.
Turn to page 2 of our verse, reading hymn now. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mga minamahal sa Panginoon, lumapit tayo ng may tapat na puso at magpahayag ng ating kasalanan sa Diyos na ating Ama at mamani sa Kanya sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo upang tayo ay pagkalooban niya ng kapatawaran. Ang pulong natin ay nagmumula sa Panginoon na siyang lumikha ng langit at lupa. Aking sinabi, ipahayag ko ang aking pagsalangsang sa Panginoon. At iyong pinatawa ng ating mga kasalanan. Sabay-sabay natin ipahayag ang ating mga kasalanan. Let us confess our sins together. O Diyos, Amang mga pangyarihan sa lahat, Amang mga bagay, ako ay isang kaawawa at mga kasalanan, ay nagpapahayag sa iyo ng lahat ng aking mga kasalanan at mga kasamaan. At sa pamagitan ng mga ito, ikaw ay nagpastahan ko sa isip, sa salita at sa gawa. At ako'y dapat na sa kaparusahan mo sa panahon ito, at sa kaparusahan walang hanggan. Ngunit kung puso kong malapit at nagsisisi dahil sa mga ito, at wala ako sa iyo, dahil sa walang magkakahanan mo. Kawalan sa banal, walang dungis, bumay na pag-iis at nakatayan ng iyong hihili kanak na si Kristo, ay maging mahabagin at mapagbiyaya ka naman sa akin, isang abang makasalanan. At sa tulong ng Espiritu Santo, ay palawakin ang aking kaalaman at maging masusulit sa iyong salita hanggang sa wakas. At sa iyong akal at biyaya, ay magkaroon ako ng buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aking Panginoon. Amen. Dahil sa pagpapahayag ng ito, katungkulan ko bilang tinawag at nalagang lingkod ng salita ng Diyos, ipahayag ang biyaya ng Diyos sa inyong lahat. At bilang kinatawa ng aking Panginoong Jesucristo at sa pamamagitan ng kanyang utos, ay pinatatawag ko sa inyo ang lahat ng inyong mga kasalanan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. We shall remain standing for the reading of the Introit at pangunahan tayo ni Kuya Joel para doon hanggang sa prayer of the day. Ang masakit ko sa iyong tahanan, matinding-matindi sa aking kalooban. Ako ang nakaranas, paghamak sa iyong pangalan. Ligtas mo ako ay sagipin, sa putik ng itong tubig na malalim. Sa mga kaaway, ako'y ligtas din. Huwag mong tulutang, ako ay maano. O dalhin sa malalim at baka malunod. Hatong sa bibig, ako pagkatapos Yahweh. Sa butit mo't pag-ibig sa akin, sa aking pagtawag, ako'y saling hindi. Kapag habag mo, ako'y inatin. Awitin natin ang wala sa ama. Luwal pati sama at sana at sa Espiritu kung paano noong una ngayon magpakailanman walang hanggan. Panginoon, mapag ka sa amin. Kristo, mapag ka sa amin. Panginoon, mapag ka sa amin. Ang Panginoon. Ang Panginoon ay sumayo. At ang kanyang Espiritu. Manalangin tayo. O Diyos, kalwatihan mo ang palaging magpakita ng awa.
Kapagan mo po kaming lahat ng may sa iyong mga landas, at pangabalikin mo po kami na may puso nagsisisi, at may tapat sa mananampalataya, upang yakapin namin at panghawakan ang mga hindi nagbabagong katotohanan sa iyong salita. Sa pamamagitan ni Jesucristo, iyong anak, aming Panginoon, na nabubuhay at naghahari magpakailanman, kasama mo at Espiritu Santo, iisang Diyos, walang hanggan. Amen. Tayo mo po at makinig sa bubasa ng salita. Ang unang pagbasa para sa linggo ito ay buhat sa Exodus chapter 20, verse 1 to 17. Ito ang sinasabi. Ang 10 utos. Ang lahat ng ito ay sinabi ng Diyos. Ako si Yahweh, ang iyong Diyos, na naglabas sa iyo sa Egypto at nagpalaya sa iyo mula sa pagkalibig. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kang gagawa ng imahe ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa o nasa tubig upang sambahin. Huwag mo silang yuyukuran, isasambahin sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapanibubuing Diyos. Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa ikatlo at kaapat na sananlahi. Ngunit ipinadarama ko ang aking pag-ibig sa libo-libong salinlahi ng mga umiibig sa akin at tumutupad sa aking mga kautusan. Huwag mong gagamitin sa walang kabuluhan ang pangalan ni Yahweh na iyong Diyos. Tiyak na parurusahan ko ang sino mang gumamit ito ng walang kabuluhan. Laging tandaan at ilaan para sa akin ang araw ng pamamahinga. 6 na araw kang nagtatrabaho at tapusin mo ang dapat gawin. Subalit ang ikapitong araw ay para kay Yahweh na iyong Diyos. Ito ay araw ng pamamahinga. Sa araw na ito, huwag magtrabaho ang sino man sa inyo. Kayo ang inyong mga anak, mga aliping lalaki o babae, ang inyong mga alagang hayop, di ang mga dayuhang nakikipamayan sa inyo, anim na araw kong nilikha ang langit, ang lupa, ang mga dagat, at ang lahat ng nasa mga ito. Ngunit namahinga ako sa ikapitong araw. Kahit ito'y aking pinagpala at nilaan para sa akin. Ikalang mo ang iyong ama at ina, sa gayoy mabubuhay ka ng matagal sa lupa ay binibigay sa inyo, Yahweh, na inyong Diyos. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi na walang katotohanan laban sa iyong kapwa. Huwag mong pagnanasahang maangkin ang sambayan ng iyong kapwa. Ang kanyang asawa, mga alilang lalaki o babae, mga baka, asno, o ang anumang pag-aari niya. Ito ang salita ng Diyos. Para sa ikalawang pagbasa ay mula sa 1 Korinto Unang Korinto chapter 1 verse 18 to 31. Ito ang sinasabi. Si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Ang mensahe tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus ay kahangalan para sa mga taong napapahama. Ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos para sa ating mga naliligtas. Sapagkat nusulat, sisirain ko ang karunungan ng marurunong at gagawin kong walang saysay ang katalinuhan ng matatalino. Ano ngayon ang kabuluhan ng marurunong, ng mga tagapagturo, ng kautusan, ng mga husay na debatista sa kapanahunang ito? Pinapakita ng Diyos na ang karunungan ng sanlibutan, ito ay pawang kahangalan lamang. Sapagkat ayon sa karunungan ng Diyos, hindi niya pinahihintulutang siya'y makilala ng tao sa pamamagitan ng kanyang karunungan. Sa halip, minarapat niyang iligtas ang mga nagpapasakop sa kanya sa pamamagitan ng magandang balita na aming ipinapangaral. Nasa tingin ng iba'y isang kahal. Ang mga Hudyo, humihingi ng himala bilang katunayan. Karunungan naman ang hinahanap ng mga Griego.
Ngunit ang pinapangaral namin ay si Kristo na ipinako sa krus na para sa mga Hudyo ay isang katitusuran at para sa mga Hintil ay isang kahangalan. Subalit sa mga tinawag ng Diyos, maging Hudyo o maging Griegos, Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Sapagkat ang inakala nilang kahangalan ng Diyos ay karunungan higit pa sa karunungan ng tao. At inaakala nilang kahinaan ng Diyos ay kalakasang higit pa sa kalakasan ng tao. Mga kapatid, alalahanin ninyo ang inyong katayuan. Noong kayo'y tawagin ng Diyos, ayon sa pamantayan ng tao, ay iilan lamang sa inyo ang mga tao na marunong, makapangyarihan, maharlika. Subalit, pinili ng Diyos ang mga naturingang hangal sa sanlibutan upang hiyain ang marurunong. At pinili niya ang mga naturingang may hina upang hiyain ang malalakas. Pinili niya ang mga pangkaraniwang tao, mga hinahamak at mga mahihina sa sanlibutan ito, upang ipawalang saysay ang mga kinikilala ng sanlibutan. Kaya tulang sino mang makakapagmalaki sa harap ng Diyos. Sa Kanya nagmula ang buhay ng taglay ninyo, dahil sa pakikipag-isa ninyo kay Kristo Jesus, na siyang ginawang karunungan natin. So, sa pamamagitan din niya, tayo tinuring na matuwid, ginawang banal at niligtas ng Diyos. Kaya nga tulad ng nasusulat, kung sino mang nais magmalaki, ang ginawa ng Panginoon ang kanyang ipagmamalaki. Ito ang ikalawang pagbasa. We stand for the reading of the Holy Gospel. Ang mabuting balita. Chapter 1, chapter 2, verse 13 to 21, 23 to 25. Ito ang sinasabi. Pagmamalasakit para sa templo. Malapit na ang Paskwa ang mga Hudyo. Kaya pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagtitinda ng mga baka, tupa at kalapati, at ang mga namamalit ng salapi. Kumuha siya ng lubid at ginawa iyong panghagupit at ipinagtabuyan niyang palabas ang mga nagtitinda, pati na ang mga baka at tupa. Isinabog niya ang mga salapi ng mga namamalit ng pera at ipinagtataob ang kanilang mga mesa. Pinagsabihan niya ang mga nagtitinda ng kalapati, alisin ninyo rito ang mga iyan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama. Naalala ng kanyang mga alagad ang sinasabi sa kasalutan. Ang malasakit ko sa iyong bahay ang tutupok sa akin. Dahil dito'y tinanong siya ng mga pinuno ng Hudyo, anong himala ang maipapakita mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito? Sumugot si Jesus, gabayin ninyo ang templong ito, at sa loob ng 3 araw ay muli ko itong itatay. Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taong ginawa ang templo ito, at itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw. Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan, kaya't nang siya'y muling nabuhay, naalala ng kanyang mga alagad ang sinabi niyang ito, at sila'y naniwala sa kasulatan at sa sinabi ni Jesus. Verse 23, alam ni Jesus ang kalooban ng tao. Nang pista ng Paskwa ay nasa Jerusalem si Jesus. Marami ang naniniwala sa kanya nang makita nila ang mga himalang ginawa niya. Subalit hindi pinagkatiwala ni Jesus ang kanyang sarili sa kanila sapagkat kilala niya ang lahat ng mga tao. Hindi na kailangan may magsabi pa sa kanya tungkol sa kaninumang sapagkat nalalaman niya ang nasa isip ng lahat ng tao. Ito ang mabuting balita para sa amin. We shall be standing and on page 8 of our meeting hymnal will confess our faith in the words of the Nicene Creed, page 8 of our meeting hymnal. All of us, sumasampalataya ako sa isang Diyos sa mga kapangyarihan sa lahat, Panginoon ng langit at lupa.
at ang lahat ng bagay na nakikita at hindi nakikita. At sa isang Panginoon sa Kristo, bugtong na anak ng Diyos, na mula sa Ama una sa lahat ng panahon. Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag, tunay na Diyos buhat sa tunay na Diyos. Ipinanganak at hindi nilikha, isang sangkap ng Ama, na sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng bagay, na dahil sa ating mga tao at sa ating kalikasan ay bumaba mula sa langit. At nagkatawang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo kay Virgen Maria at naging tao. Nagpakasakit dahil sa atin sa panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus sa matay na nagiging. May katong araw nagbuhay na muli sa ayon sa kasulatan. Umakyat sa langit at pakinuglok sa kanan ng Ama. At siya'y babalik na muli ng kalwalatian upang magumalang ang buhay ng mga patay. At ang kaharian niya ay walang hanggan. At sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, ang Panginoon at ang pagbibig buhay, na nagmumula sa Ama sana, na sinasamba at nagawalhati kasama ng mga anak. Nagsalita sa pamamagitan ng mga propeta. At sumasampalataya ako sa isang banal, Christian at Apostolikang Iglesia. Naniniwala ako sa isang binyag, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. At umasa ako sa pagkabuhay na muli ng mga patay, at sa buhay ng panahong darating. Amen. Please be seated. I will sing our hymn of the day, our serving hymn. Number 32 on our worship clear book. Number 32, Goodness of God. Tayo, 32 di ba? 32 po.
Okay, lahat ng mga Sunday School kids, punta na kayo sa inyong Sunday School room together with young teachers para sa araw na ito. Kuya Andrew and Ate Kathleen. Okay. Alright, again, good morning everyone. One more time, good morning everyone. Morning, Pastor! Umaga, at sumayin ang lahat ang masaganang kagandahang loob at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Amen. Okay. Question. Gaano tayo ka-passionate, gaano tayo kasigasig sa Diyos? Sa salita ng Diyos, sa lahat ng bagay na magkakaugnayan sa ating pananampalataya sa Diyos. Gaano tayo ka-passionate, gaano tayo kasigasig. Siguro it may be an odd question to ask dahil nung nakarangin ko lang, we celebrated our 9th anniversary kung saan we recognize yung passion ninyo, yung commitment ninyo, di ba? Yung sigasig ninyo para sa Diyos, para sa salita ng Diyos, para sa pakikinig, pag-aaral ng salita ng Diyos, para sa pagdalo sa mga pagtitipon, para sa pagsaserve, paglilingkod, sa abot ng inyong makakaya, sa mga gamit ng mga kakayahan pinagagawa na sa inyo. And the fact na magkaroon tayo ng pandemic, nawala tayo ng 2-3 years na walang physical gatherings, and then when we return, nandiyan pa rin kayong lahat. So it might be an odd question to ask, di ba? Dahil nakita naman na natin kung gaano kayo ka-passionate at gaano kayo kasigasig sa inyong pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. But it's still a good question to ask. Bakit? Dahil hindi naman sa lahat ng panahon, yung ating passion for God, for His Word, at sa lahat ng bagay na makugnayan sa ating pananampalataya, hindi naman sa lahat ng pagkakataon, hindi sa buong panahon na tayo ay nananalig sa Diyos, hindi natin pwedeng sabihin na all the time, yung ating passion, yung ating sigasig, ay palagi nasa mataas na level. Di ba? We cannot say that. Hindi natin pwedeng sabihin na palagi siya mataas, palaging high. Di ba? Hindi siya palagi nasa pare-parehong level. Because the reality is that may mga times sa buhay natin na yung passion natin, yung sigasig natin, yung desire natin, yung interest natin, ay may mga times na bumaba pa siya. At hindi lang minsan na konti lang yung pagbaba. Minsan talagang malaki yung kanyang pagbaba. Di ba? I mean, that's the reality of it, ng ating buhay pala ng palataya. Probably it's because meron tayong mga na-experience sa mga discouragements na dahil doon, parang nag-question tayo ng, para saan pa ito? Yung pananampalataya ko, para saan pa ito? Maybe meron tayong mga hinihiling sa Panginoon na hindi pa naibibigay. We got disappointed dahil sa ganung mga bagay. And so yung passion natin, bumababa, parang, nakakatamad naman kasi hindi naman binibigay ng Panginoon yung mga hinihingi ko. Probably because of something na nangyari or nangyayari sa buhay natin na we tend to question kung yung pag-ibig ba ng ating Panginoon ay talagang totoo at kumikilos sa ating buhay. So many questions, so many things, so many challenges
na nagiging dahilan para yung ating passion for God, for His Word, at yung ating sigasig sa pananampalataya ay deeply affected by those things. Siguro sa panlabas, pwede natin sabihin na hindi naman we're not affected. Pwede natin sabihin yun na, well, we barely miss yung pag-attend sa mga Sunday gatherings natin. Like most of you, na bihirang-bihira kayong nawawala. Bihirang-bihira tayong nawawala. But then again, ano yung nasa kalooban natin? Pag dumating yung mga times na nadadown tayo, nadidepress tayo, nadidiscourage tayo, nadidisappoint tayo, ano yung nangyayari? Ano yung sitwasyon ng ating kalooban, ng ating pananampalataya? Di ba? Or, what happens pagkalabas natin ng church every Sunday? I think that's a bigger question. From Mondays hanggang Saturdays, nasaan tayo in terms of our faith? Nasaan tayo in terms of our passion? Nasaan tayo in terms of our commitment? Nasaan tayo? Di ba? Pwede ba natin sabihin na from Mondays to Saturdays, talaga yung faith natin, yung pananampalataya natin, nasa mataas na level palagi? Hindi naman ganun di ba? Talaga may mga times sa buhay natin na para bang Sundays, okay, we're good, di ba? Mataas tayo yung ating level ng pananampalataya and all that. Pero pag ng Mondays, bumababa siya, di ba? Para nakakalimutan natin, para bang yung faith natin, nagiging costume ba? Na nakasuot siya pag Sunday, pero from Mondays to Saturdays, bilang hindi natin siya nakasuot, di ba? At parang we blend in with the crowd, with the word, o naman yung nangyayari sa ating paligid. So, yung ganyan mga bagay na nagpapakita sa atin na hindi palaging nasa mataas na level yung ating sigasig, yung ating passion para sa Diyos at para sa Kanyang salita. And for everything else, na may kaugnayan sa ating pananampalataya sa Kanya. Di ba? Hindi tayo palaging passionate about God, about His Word, about our faith. Eh natanong dyan, pag ba hindi tayo palaging passionate, pag ba may mga pagkakataon na yung sigasig natin napapalitan ng ibang bagay, nagkakasala ba tayo sa Diyos sa ganung mga pagkakataon? And the answer is, of course. For sure, nagkakasala tayo sa ating Panginoon. Dahil hindi natin nabibigyan ng satisfaction yung kalooban ng Diyos every time na yung ating passion para sa Kanya ay nababawasan kung hindi matuluyang nawawala. Kasi kung nababawasan yung passion natin para sa Diyos, may pumapalitan di ba? Yung passion para sa Kanya, kung bumababa yun, napapalitan yun ng passion para sa ibang bagay. And so, nagkakasala tayo. Ano yung palagi yung sinasabi? Lahat ng kasalanan ginagawa natin, unang-una sa lahat, ang ating nilalabagay ang anong utos. Lahat ng kasalanan ginagawa natin, ano yung kauna-unahang utos na palagi natin nalalabag? First and foremost. Panginoon utos. First commandment, di ba? So lahat ng kasalanan na gagawa natin, ang unang-unang tinatamaan natin palagi ay yung unang utos, the first commandment. Kasi yung pangalawa hanggang pang-10, binasa ni Cyrus kanina, yung pangalawa hanggang pang-10, ano lang yan Yan yung concrete na mga bagay na nagagawa natin bilang hindi pagsunod sa unang utos. Pero lahat ng yun, ang tinatamaan natin palagi ay ang unang utos. Like, halimbawa, sa pinag-uusapan natin, kung yung passion natin para sa Diyos ay nawawala, hindi man nawawala, pero nababawasan, napapalitan ng ibang passion para sa ibang bagay, anong sinasabi ng tungkol sa ating pagtitiwala sa Diyos? Sa ating pagmamahal sa Diyos? Sa ating paggalang sa Diyos? Anong sinasabi nun? Na hindi tayo, umiibig, natatakot, at, nagtitiwala sa Diyos na higit sa lahat ng bagay o na higit sa anumang bagay. So, hindi siya simple, Parang isipin, okay lang yan. Naintindihan ng Panginoon. For sure, naintindihan ng ating Panginoon yan. But it's not really a matter of, naintindihan ba ng Diyos? But it's a matter of, ano ba yung dapat natin gawin bilang mga anak ng Diyos? Diba? Bilang mga mananampalatayang
Kristyano. And of course, kung hindi natin nabibigyan ng satisfaction ng kalooban ng Diyos, every time na yung passion natin para sa Kanya ay napapalitan ng passion para sa ibang bagay, ano yung kapalit nun para sa atin? Every time that we are sinning, na tuwing nagkakasala tayo, ano yung kapalit nun palagi? Pag may kasalanan, may ano? May? Parusahan. Tama. Pag may kasalanan, may parusa. So that's our situation. Pero problema natin, no matter what we do, talagang hindi natin maaabot yung 100% na standard ng Panginoon na inayos ng Diyos na ibigay natin sa Kanya. Diba? We will never, ever be able to reach that. Palagi tayong mabibigo. Palagi tayong, we will always fall short of God's standard. Yan yung reality ng buhay natin bilang mga Kristyano. But that's the very reason why ang ating Panginoong Jesus ay nanawag sa mundo. Di ba? That's the very reason why nagnanawag ang Panginoon na katawang tao. Dahil hindi nga natin kayang abutin sa lahat ng oras at kahit anong oras yung kanyang standard of perfection sa lahat ng bagay. Even doon sa ating pagpapakita ng pananampalataya, ng commitment, ng passion, ng desire para sa Kanya at sa lahat ng bagay na may kaugnayan sa Kanya. Doon sa Ebanghelyo, pinakita ng ating Panginoon, paano niya, ang tawag sa term na yun, pinunan yung ating pagkakasala, or every time nagkakasala tayo na nawawala o napabawasan ng ating commitment, passion, and all that para sa Kanya. So, paano paraan? Doon sa Ebanghelyo, ano nangyari doon? It takes us back dun sa unang mga taon, o unang taon ng Kanya, tinatawag na public ministry. Yung pagkatapos niyang tawagin yung first disciples niya. Okay? And then, this happened. Ang ating Panginoong Jesus, kasama yung kanyang unang mga alagad, pumunta sila sa Jerusalem. Para sa pagdiriwang ng kapistahan ng ano yun? Pinasa mo. Paswa or Passover. Ano yung Passover again? Anong kapistahan yun? Anong ginuginita noon? Nung, ano yung tinigawin? Nung palayain ng Diyos yung mga Israelita mula sa kanilang pagkakaligin sa Ehipto, di ba? Ayaw kumain ng Paraon, so nagpadala siya ng mga salot. Ang pinakamuling salot ay ano? Ha? Yung mga panganay, di ba? Lahat ng panganay na lalaki sa Ehipto ay mamamatay pagdaan ng anghel ng kamatayan. Paano makakaligtas yung mga Israelita? Yes, di ba? Yung dugo ng tupa, ipapahid nila doon sa kanilang mga tarangkahan para pagdaan ng anghel ng kamatayan, nakikita yon, and the angel of death will pass over yung kanilang mga bahay. Di ba lalagpasan? Ayun ang palatandaan ng anghel ng kamatayan ng Panginoon na lalagpasan niya yung bahay na yun at hindi niya papatayin yung pangalan na lalaki na nakatira sa sambahayan na yun. Yun ang naging parang salvation nila. Doon sa pangyayari yun. So yun ang inukulita ang taon ng mga Hudyo. Jesus being a Jew, kasama yung mga disciples, inukulita nila yan. Pero, isang lugar lang yung pwede nilang pag-celebrate na yan sa Jerusalem. Sa templo sa Jerusalem. Kasi sa panahon ng Old Testament, lahat ng mga seremonya, lahat ng mga ritual, lahat ng bagay na yun, ginagawa lang yun sa templo. Sa temple sa Jerusalem. Okay? Kaya na, ang nangyari, ng panahon ng ating Panginoong Jesus, yung mga Hudyo, nagkalat na sa iba't ibang mga bansa. Diba? So, ang kailangan nilang gawin, pumunta sa Jerusalem para i-celebrate yung mga kapistahan, especially yung Passover, yung Pascua. Ang problema ganito, syempre, kailangan meron ng mga required kasi ng mga sacrifices, animal sacrifices. Eh kung galing sa malayo, lalabas sila ng mga animal sacrifices, hindi. Diba? Mahirapan sila. So, ang nangyari,
yung mga authorities sa Jerusalem, namamahala sa templo, pinayagan nila yung mga negosyante, mga ngalakan, na mag-set up ng mga tindahan doon. Nagbebenta ng iba't ibang mga hayop na kailangan for sacrifices. Meron din namamalit ng mga pera para kasi yung pera ng Jerusalem, yun ang kailangan na gamitin doon. So, money changers, so nandun lahat. So, meron siyang practical reason kung bakit nandun yun. Kaya lang, pumasok kasi yung corruption. Bakit? Kasi wala sila sa labas eh. Nandun sila sa loob. Mismo ng templo, ng premises ng temple. Na in such a way na yung paggalang sa sambahan sa bahay ng Diyos, yung spirit ng pagsamba, hindi na, wala na. Kasi napalitan na yun ng atmosphere ng negosyo. At tapos, sama-sama pa niya, syempre, merong kapatid yung mga namamahala sa templo. May bayad sila doon eh, may bigay. No? May lagay sila doon. Hindi ko alam kung magkano. Parang sa panahon natin kayo, di ba? May lagay-lagay din para mapayagan sila. So, yun ang nangyari. Now, nakita na natin Panginoon, kahit naman tayo, di ba, tayong mga Pilipino, meron tayong, pag sinabi natin church, yung building, you would not expect na meron mangyayari dyan ibang bagay, di ba? Gagawin lang dyan, worship and all that. So, we would also be scandalized pag nakita natin yung gano'ng mga bagay. So, nakita ng Panginoon yun, so, anong ginawa niya? Anong ginawa niya? Pinagtabuyan niya lahat. Di ba? Lahat sila. Pinagtabuyan niya. Sabi niya, bakit yung ginagawang palengke? Itong bahay ng aking ama. At ang sabi ng mga alagad, ang sabi ng sa Ebanghelyo, naalala ng mga alagad, yung sinabi sa aklat, sa lumang tipan, kung gaano yung zeal ng Panginoon para sa bahay ng kanyang ama. Kasi pinagtabuyan niya. Pero yung syempre, yung mga authorities sa Jerusalem, kinwestiyon nila ang ating Panginoon. Sabi nila, anong authority mo na gawin yung bagay na yan? Magpakita ng isang sign na meron kang authority gawin yan. Siyempre, usaptan yung business nila eh. O anong authority mo? Sabi nila sa Panginoon. Anong sagot natin Panginoon? Ang sagot ng Panginoon, gibayin niyo ang templong ito at muli ko itong itatayo sa loob ng 3 araw. Ngayon, nakala ng mga tao, ang kinutukoy ng templo, yung templo mismo, building. Sabi na, ilang taong ginawa ito? 46 years? Tapos, tatayo mo lang sa loob ng 3 taon? Pero ano pa lang yung tukoy ng Panginoon ng templo? Yung kanyang katawan. And it's a reference to, ano yung tinutukoy ng Panginoon? Nag-ibayin ang templong ito, yung katawan niya, in 3 days, muli na itatayo. Anong pangyayari sa buhay ng tinutukoy ito? Yung pagkapako sa krus at muling pagkabuhay. So it's one of the earliest references sa kanyang pagkapako sa krus at sa kanyang resurrection, sa kanyang muling pagkabuhay. Kung siguro-isipin natin, ano kaugnayan nun? Nung kanyang pagkapako sa krus at pagkabuhay, doon sa paglilinis siya ng templo. Kasi ang nilinis ng Panginoon ay hindi lang yung physical ng temple. Ang kailangan ng paglilinis yung puso ng mga tao. Yung nangyari sa templo was parang symbolic yun o kumakatawan sa kalagayan ng puso ng maraming tao. Na kaya hindi sila makapagbigay ng kanilang commitment, ng kanilang passion, ng kanilang zeal, ng kanilang desire na ibigay ang lahat para sa Panginoon. It's because maraming bagay na nakahadlang doon. Doon sa physical temple na nakahadlang yung mga negosyo. Pero sa puso natin, ano naman nakahadlang? Maraming bagay. Hindi ba? Maraming bagay na kaugnayan sa ating pamumuhay sa mundo ito. And again, palagi ko sinasabi, walang masama dyan sa mga bagay na yan. Okay? Walang masama dyan eh. Pero paano natin tinatrato yung mga bagay na yun in relation sa ating kaugnayan sa Panginoon? Doon pumapasok yung difference, yung kaibahan. And ibabalik tayo na sa unang utos na pinapaalala sa atin. Plano. Ano yung sabihin ng unang utos? Dapat tayo matakot, hinihig, at magtiwala
sa Diyos ng higit sa lahat ng bagay. That's the main thing. That's the point. Okay lang yung mga bagay sa mundo ito. That's fine. Kailangan natin yan. Pero, hindi dapat ang mga bagay na yan ay makahadlang para yung ating relasyon sa Panginoon ay maging matatag, matibay, at pangunahin sa lahat. Yun ang kaugnayan nun. Kaya sabi ko kanina, well, hindi talaga tayo makakaabot eh. But that's the reason why our Lord Jesus came. Ano ginawa niya? Well, nung siya'y namamatay doon sa krus, binayaran niya ang lahat ng ating mga kasalanan, kasama yung kasalanan natin ng ating kabiguang bigay, yung ating buong passion, yung ating buong commitment para sa Kanya, sa Kanyang salita. Kasama yun sa mga kasalanan binayaran niya. Nasa pamagitan ng Kanyang dugo, nabuhos dun sa krus, nilinis na yung ating mga puso mula dun sa mga bagay na humahadlang at paano nakakahadlang para yung ating kaugnayan sa Kanya ay maging pangunan sa ating buhay. At muli siyang nabuhay pagkaraan ng 3 araw bilang katunayan na ang lahat ng ating mga kasalanan ay talagang nabayaran na niya. Bilang katunayan na ang ating mga puso ay nilinis na niya mula sa mga bagay na humahadlang para sa ating relasyon sa Kanya. Bilang katunayan na ang ating Panginoon ay hindi na napupuot sa atin, kundi tayo ay Kanyang kinalulugdan na dahil inihisa na tayo ng Kanyang sariling kabanalan at kapilan. Ngayon, anong relevance sa buhay natin? So, syempre, we have forgiveness. Meron tayong kapayapaan sa puso natin. Meron tayong katiyakan ng kaligtasan. Then, it sets our perspective sa tamang direksyon. Ibig sabihin, okay lang, naging abala tayo sa mga bagay sa mundo, pero hindi natin ipinagpapalit yung ating pananampalataya sa Panginoon. At pangalawa, ano ang bagay na ginagawa natin para sa Panginoon? Ano ang paglilingkod? Ano ang commitment? Ano ang passion? Paano natin pinapakita yan? Lahat ng bagay na yan ginagawa natin, hindi bilang kabayaran sa kasalanan natin, sapagkat hindi natin mababayaran. Hindi para pagtakpan yung mga pagkakamali natin, sapagkat hindi makakatakip yung mga yan sa pagkakamali natin, kundi bilang pagpapakita ng ating pasasalamat. Pasasalamat sa Kanyang kagandahan loob, sa Kanyang habag, at sa Kanyang patuloy na pagpapatawad sa atin sa bawat araw sa lahat ng mga kasalanan ginagawa natin. Lahat ng ginagawa natin sa buhay natin, mula dito sa church every Sunday, hanggang pag-uwi natin, hanggang sa school, hanggang sa workplaces natin, hanggang sa bahay, hanggang sa kahit saan lugar, lahat ng ginagawa natin bilang pagpapakita ng ating pagpapasalamat. Okay? Sa kagandahang loob ng Diyos. At binabago nun yung napakaraming bagay sa buhay natin. Bakit? Kasi hindi tayo gumagawa ng mga bagay para maging malugod ang Diyos sa atin. Gumagawa tayo ng mga bagay dahil nalulugod na ang Diyos sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So palagi natin isipin yan at palagi natin tatandaan yan kasi yan ang magbibigay sa atin ng tamang encouragement, ng tamang motivation sa anumang mga bagay na ginagawa natin. At yan din ang magbibigay sa atin ng encouragement sa lahat ng mga challenges na ginagawa natin, knowing na hindi man natin maabot ang mga bagay na nais natin maabot at nais ng Diyos na maabot natin. Pero tandaan natin, hindi yun ang hinihingi ng Diyos sa atin. Ang hinihingi ng Diyos sa atin na tayo magtiwala sa Kanyang tunay na anak na si Jesus bilang ating tanging Panginoon at tagapagligtas. And the rest will follow. At ang maligit na kapayapaan ng Diyos yung ilan sa ating mga puso at isip sa pamamagitan ng Kristo Jesus na ating Panginoon. Amen. Tayo lahat ay tumayo. Please stand and turn to page 15 of our reading hymnal. We will sing the offertory. Page 15 of our reading hymnal. Ang paghahandog. Isip mo puso ko, O Diyos, at baguhin Espiritu sa akin. Huwag hayang malayo
piling Santong Espiritu'y huwag bangin. Ibalik sa'kin galak ng kalikasan at gabayan mo ako sa tuwina. Amen. Please be seated, and we should gather our offerings. Okay, so sa puntong ito, kahit dadakong sa ating panalangin pangkalahatan for general prayer, meron ba sa isang sa prayers natin, kaninihan o salamat? Well-being po ng lahat. Well-being na, yeah, maraming may sakit ngayon. Ipakala ko rin na umakapon naman. Kasi I was talking to you since Friday night hanggang kahapon, umaga. Kaya hindi ko natapos yung video. Pero okay naman. So, yeah. Gagaling nga, kalakasan para sa lahat. Kasi medyo umitan yung panahon yun. So, pagkat siya ng panahon, kaya maraming siya siguro. Yung mga pagbabalik ng klase, itong week na ito, Monday or Tuesday, depende. Okay, so, at yung mga kailangan pupusin para sa pagbabalik sa klase, bigyan ng syempre, kalakasan ng mga students para magawa natin. Okay, meron pa rin sa viewers natin, si Kathleen, yung latest update sa kanyang check-up sa kanyang mata. So, ang sabi, tama ba ako, Aisha? Kailangan niya, parang kailangan pa rin ng operation, di ba? Sabi sa kanya. Tama ba? Kailangan pa rin operahan kasi parang hindi ako buwan sa gamot. So, pagkatapos lahat ng mga test, ang ending ko na yung operahan pa rin pala siya. So, it's free na kung talaga kailangan, edi may schedule na siya agad, di ba? Or, kasi, syempre, yung klase pa eh. After siguro yung klase, parang hindi naman maka-disturb sa ano. Kailangan sa school. Yun. Ano ba, bigyan ng tamang judgment yung mga doctors na bigyan sa kanya. Pero ba? Yung sa prayers natin? Wala ko nakalista sa akin sana ng mag-birthday ko, birthday ko. Unless may nalimutan ako. Saan? Buti na. Nakalipat kayo, ako mag-oras. Okay, so sana makahanap ng lugar na maayos na may bata. Magiging kapitbahay mo na daw. Cyrus at yung kanyang family. Tapos, di ba sila Andrew? Hindi pa sila mama. Layo pa na nilipatan. Si Andrew, medyo malayo, di ba? Sobrang layo nila Kailan talaga ng tulog? Oras mo. Oo. So, yun. Yung mga lilipat, o di lilipat kayo, kasi yan yun. Lilipat lang. Patnubay, para magkaroon kayo ng tamang bata. Tama ba? Kasi,
Anything else? Grabe ko naman. Anything else? Okay, well, kasama rin sa ating pagpapasalamat na ngayong umaga kasama natin si Tina and Steven, right? So, we thank the Lord na nandito sila at nakasama ka sa ating pagsamba. Hopefully, naging pagpupala ito para sa kanila. I think that's it. Let us just remain seated when we say our general prayer. After our general prayer, we will call the Sunday School feast for the lesson presentation. Okay? Alright, let's bow our heads and we pray. Ama naming Diyos, mga pamilyang sa lahat, muli po maraming salamat sa umaga ito na pinagalo po niyo sa amin. Maraming salamat po sa kalakasan. Sa kabila po ng mga nagiging karamdaman sa panahon ito, tulad ng panahon. Salamat pa rin po dahil kasama kami ngayong umaga ito. Maraming salamat po sa pagbubuhay po sa mga munting karamdaman. At po sa mga merong karamdaman, kayo po ang mag-ingat at ang pag-ibig sa kanila. Mga Panginoon, dalangin namin na kung aming kalusugan ay patuloy po yung ipagkaloob na ito'y maging maganda sa bawat sa po sa amin. At ang hindi sa lahat, dalangin namin na meron kami maayos sa kalusugan at kalakasan upang makapagpatuloy kami ng paglilingkod sa iyo at sa aming kapwa. Ama, maraming salamat po sa lahat po ng mga naging activities sa amin ng weekly ko, lahat ng mga nakatapos ng nilang word conversion, lahat ng mga magbabalik sa eskwela ito ng dating ng mga araw. Kayo po ang bibigyan sa kanila sa mga bagay na kailangan nilang gawin at tapusin. Kayo po magbibigyan sa kanila ng guidance, ng wisdom, ng patubay at ng malakasan. Kasama rin po sa aming kahilingan, yung po mga plano na pag-ibat ng mga tirahan, ito po ni Cyrus, lahat po kayo po ang pag-ingat sa kanila at makaloob ng mga tamang lugar na kanilang malipatan. Kasama rin po sa aming panalangin po salamat. Ngayong umaga kasama namin si Tina at si Steven. Maraming salamat po na ginabayan sila upang makapunta sila sa aming lugar at naway pa naging pagpapala sa kanila. Kasama rin po sa aming panalangin Panginoon na kayo po patuloy na libingan kay Kathleen sa kanyang pong kalagayan. Kung kailangan po talaga siyang operahan, naway ko ay may ayos ng schedule na hindi makaka-affect sa kanyang pag-aaral. Bigyan po siya ng matibay na pangangatawan ng pang-compare kailangan gawin po ay maging matutupay para sa kanya. Kasama rin po sa aming panalangin, kayong patuloy na pumatubay sa aming po mga kapatid sa ibang lugar, sa Davao, sa pangunguna po ni Marsan at ni Seth, at sa Cavite, ang San Miguel family, kayo po ang patuloy na pumatubay sa kanila. At ang lahat po na aming mga plano bilang isang kapatiran, kayo po ang magkaroon ng tagumpay sa ikatuturing na iyong pangalan. Ang lahat na ito, Panginoon, kasama ito mga bagay na nasa hindi na nila sabit. Kaya nagiging sa'yo pinipapasalamat, alang-alang sa mabait ng pagdurusa, kamatayan, at muling pagkabuhay ni Jesus na iyong pagtunalan na aming Panginoon at pagligtas. Ngayon at kailanman. Amen. Okay, so let's call on the Sunday School kids for their lesson presentation, and then we will continue with the liturgy for the Holy Communion. Okay, welcome. Welcome, kids. Pila daw, princess. Says pila daw, princess. Yan. Wala na yung pila nila. Okay. Together with, of course, our teachers for today, Kuya Ando and Auntie Kathleen. Why don't you introduce yourselves one by one? Para alam yung mga bisita natin kung sino kayo. Start with name. Name. Bridget. Bridget. Princess.
Princess? Sheena? Brianna and Ako. Audrey. Okay. Sige. Ate Kathleen, go ahead. Take it away. So what is our lesson for today? God answered Abraham's prayer. Number 1. Number 1 to 6. Parang parinig ka lang pala natin. May answer. Sige, wala naman. Sige, wala na naman. Abraham prayed many times for Lot and another in those cities. God sent angels to warn Lot. Ulitin mo. Lot and his family left Sodom. God destroyed the cities with fire. Lot's wife turned him to salt. But God answered Abraham's prayer. God bless you, Lot. Yes or no? No. God gets access when I pray to him again and again. God gets access when I pray faithfully again and again. No. I can help a friend in need by praying. Yes. God will answer every prayer with a yes. No. Memory. So what is our memory verse? Kawikaan, chapter 3, verse 5. Kaya huwag kang makawala ng puso at susan. Huwag kang manalangin sa sariling katawan. Okay, very good. Thank you. Okay, thank you, kids. Thank you din kay Kuya Andrew and kay Ate Kathleen. Now, we shall stand and then we will begin on page 16 of our hymnal for the Order of Holy Communion at page 16. Ang Panginoon ay sumayo at ang kanyang Espiritu. Magalak ang inyong mga puso. Magalak tayo sa Panginoon. Magpasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos. Kaya matuwid na gawin yaon. O Panginoon, amang banal, mga pangyarihan walang hanggang Diyos, tunay ang marapat, maduwid at puri-puri, na kami ay dapat magpasalamat sa iyo sa lahat ng panahon at sa lahat ng dako. At doon sa krus sa iyong pinagkaloob ang kaligtaan sa katauhan, upang mula sa kamatayan ay manumbalik ang buhay. At upang daiginin naman ang nagdadala ng kamatayan, sa pamagitan ng pagkamatay sa krus ng Kristo ang aming Panginoon. Kaya kasama ng mga anghel at arkanghel, at ang buong buo ng langit, aming pinupuri at inadakila ang malalhati mong pangalan.
laging pinupuri ka at sinasabi, Banal, 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 Diyos na Panginoon ng mga hukbo. Ang langit at lupa ay puno ng iyong kalwalhatian. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Purihin nawa siya, purihin nawa siya, purihin nawa siya na pumaparito sa pangalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Awitin natin ang Ama namin. Ama namin, nasa langit, sambahin ang ngalan mo. Ikaw nawa ang maghain sa amin. Sundin ang kalooban mo dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan kami ng pagkain kailangan sa araw-araw, at patawarin mo kami sa mga kasalanan namin, tulad din ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ihatid sa tukso, at iligtas mo kami sa masama, pagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kalwalhatian magpakailanman. Amen. Amen. Ang ating Panginoong sa Kristo na gabing siya pagkanilo ay dumangkot ng tinapay. Patapos ng pasalamat sa Diyos, ito kanyang pinagpirapiraso at binigay sa mga alagad na sinasabi, "Kunin niyo ito at kanin. Ito ang aking katawan ay binibigay para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin." Sa ganyan paraan ay nawakan niya ang saro. Pagkatapos mga pagkapunan at napapagpasalamat na siya sa Diyos, ay binigay niya sa kanilang sinasabi, "Uminom kayong lahat ito, sapagkat ito ang dugo ng tipan. Ang aking dugo na nabubuhos tayo sa marami sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ito sa inom kayo nito bilang pag-alaala sa akin." Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Amen. O Kristo, ikaw ang kordero ng Diyos, na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mawag ka sa amin. O Kristo, ikaw ang kordero ng Diyos, na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mawag ka sa amin. O Kristo, ikaw ang kordero ng Diyos, na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Amen. Please be seated. And at this point,
So first, let me call on the kids to receive the blessings from the Lord. All kids, Sunday school kids. I'd like to call on all the confirmed communicant members of the congregation, together with, or if you are a member of the Wells congregation elsewhere, you are invited to partake of the Lord's table. God of our Lord and Savior, Christ, for our Savior and Lord Jesus Christ, for may the true body and blood of our Savior and Lord Jesus Christ strengthen and preserve me in the true faith and the life everlasting. Depart in His peace. Amen. Please stand. And we'll continue on page 21.
So, we will sing the back to page 21. Panginoon, iyan mo ng lingkod ay kumanaw sa kapayapaan. Ayon sa iyong pangako, sapagkat nakita ng aking mamatang iyong pagliligtas. Hinihanda mo pa sa lahat ng mga bansa. Liwanag itong tatanglaw sa mga letil at magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel. Luwal hatid sama at sana at sa Espiritu. Kung paano muna, ngayon magpakailanman, walang hanggan. Amen. Papasalamatan natin ang Panginoong Diyos sapagkat siya ay mabuti at ang kanyang pag-ibig ay pangwalang hanggan at mananatili. Pinasasalamatan ka namin, Diyos, sa mga pangyarihan sa lahat, sapagkat pinaginhawa mo kami sa pamagitan ng sakramento ito. Dinadalangin namin sa pamagitan ng kaloob na ito, ay palakasin mo ang aming panampalataya sa iyo, at panihasin mo ang aming pag-ibig sa isa't isa. Alang-alang kay Jesucristo ang aming Panginoon, nabubuhay, tagahaling kasama mo at ng Espiritu Santo, isang Diyos, magpakailanman. Amen. Ang Panginoon ay sumayo. Ang kanyang Espiritu. Purihin natin ang Panginoon. Magpasalamat tayo sa Diyos. Sagipin niyo ang pagpapala ng Panginoon. Pagpalaan ka nawa ng Panginoon at pingatan. Paniwalang ginawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at mahabag sa iyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. Amen. 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 Please be seated. We will sing our closing hymn. All the praise. Dun sa last page of our worship booklet. All the praise.
Yay! Good morning, everyone. Hey. Can you just sing the last line? We will praise you. Okay, one more. I mean one more. Let's do it. We will praise you. 1, 2, 3, go. We
We will praise you. 1, 3, go. We will praise you. Thank you. I don't have a voice. My voice is not good. But yeah, good morning. Good morning. Thank you for joining us today for our worship. Lahat na nandito ngayon, and of course, yung mga kasama natin online, or those who are watching our live stream, good morning po sa inyo lahat. At sino yung kasama natin dyan? Nanay Sonia, Nanay Sonia, Ate Gemma, Ate Gemma, Ate Puso, and yeah. ayun lang po. Wala. O, hindi lang po. Okay. And everyone else na dyan, na hindi ko nabanggit yung pangalan, good morning po sa inyo lahat. Once again, we'd like to welcome Dina and Steven. Thank you for joining us today. Even though the worship was conducted in Tagalog from beginning to end, thank you for being there. Thank you, and hope you were blessed by our worship this morning, blessed by God's word, and His true body and blood that we partake in. Announcement, of course, we will resume our activities today. You want to continue in Bible class. Afterward, we will have that as well. The other announcement, I think that's it. Again, thank you. God bless your day. God bless your week. And we will see you again next Sunday. Bye.